Do not call to mind the former things or ponder things of the past. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. We do not be aware of it. I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Sa Tagalog, Isaiah 43:18 and 19. Huwag na ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Niisipin pa ang mga bagay ng nakaraan. Masdan mo, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi ba ninyo nakikita? Ako'y gagawa ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Maraming salamat sa pagkakabasa at pagpapalain nating marinig mula sa ating Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. So, good morning po ulit. Good morning. Sa unang buwan pa rin ng year ng ating taon na 2026 at patuloy pa rin tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Minsan nga, di ba, dito na rin na rin natin yung mga New Year resolution po natin, di ba? Ito na ang relate natin dito. Hindi pa man natatapos ng January. Hindi na natin natutupad ang ating mga resolution. So, hindi valid ang sinasabi nga. New Year resolution. So, kanina, nagkipagkamayan ako kanina, parang ang bilis matapos, no? Dito pala ako doon na pa. Tapos na, wala na pala. Okay, praise God. Pero, ganun pa man, patuloy pa rin tayong sumamba sa ating Panginoon na buhay. Diba? Hindi puputol natin panambahan dahil lang sa klima o sa ating mga karamdaman. Because alam naman natin ang Diyos pa rin ang bibigay sa atin ng kalakasan. So, sino po sa atin yung naniniwala sa Panginoon na kapag kailangan na kailangan natin o kailangan mo ang Diyos na siya nga nandyan sa atin, ay nandyan pa rin ang ating Panginoon na nagpapakita ng miracle. Sabi nga, believing that God is with us is the most comforting promise in all of the Scripture. Pinamagandang pangako ng ating Panginoon. Sinabi ng Diyos na God is with us. Yung maniniwala tayo sa Diyos na kasama natin, na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Sabi sa Hebreo, that God will never leave us, nor forsake us. Ang pangako sa atin pinangako sa atin na parang iniwan ka man, iwanan ka man, ng lahat, pero ang Panginoon ay hindi tayo. Amen. And I do believe na kapag ang Diyos ay nasa atin, ang Diyos ay ang presensya ng Panginoon nasa atin, our life are magbabago, radically change. Di po ba? Kaya hindi pwedeng hindi mabago ang ating buhay kapag kasama natin ang Panginoon. Kasi hindi lang ang Panginoon, hindi lang basta iniligtas ang kanyang mga anak. Meron at meron babaguhin nila sa ating buhay. Hindi lang yung present natin, hindi lang yung hindi lang ang present, kundi yung mga kinabukasan pa ng atin. So in fact, sabi nga, when God is with us, there's assurance. We experience signs and wonder and miracle. Di po ba? So, ang title po natin is next chapter. So sabi nga, kaya next chapter yan, hindi lang isang verse. Kumbaga, hindi lang unang hagbang ng ating buhay na nakaraang taon, hindi lang basta tayo humakbang lang tapos balik uli. So next chapter, tapusin natin. So ayan ang bibigay sa atin ng Panginoon. This book, sabi ni Isaiah, isinulat para hindi sa mga taong malalakas. Sabi nga, it is written para sa mga taong overwhelmed. Hindi sinulat para sa mga taong powerful, kundi sinulat sa mga taong powerless. It is written para sa mga taong worn out, discouraged, yung taong nagpipray, pero walang resulta, walang sagot sa panalangin, sa mga taong sumusunod naman, pero wala nakikita nga resulta at wala nakita ang pagbabago. Diba? Malalaman natin kung ano ang nilalaman ang Isaiah natin binasa kanina. So, sabi na nga, yung una, bago tayo dumating sa verse na yan, sabi na nga, Yahweh sa Israel, sabi nga, huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita.
I have called you by name. You are mine. Sa akin ka. Kaya kapag dumaan ka sa malalim na tubig, dumaan ka sa ilog, hindi ka malulunod. At kapag dumaan ka sa apoy, ay hindi ka masusunog. Since you are precious in my sight, sabi nga, ano ka sa aking paningin. Since you are honored and I love you, mahal na mahal kita, Israel. I will give you another man in your place and people to exchange for your life para para maligtas ka. Huwag kang matakot, I am with you. Titipunin ka kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. At ibabalik ko kayo sa dati ng tahanan. Pagkaganda ng sinabi ng Yahweh sa Israel na to. Sasabihin ko sa mga bansa na huwag kayong pigilan. Huwag kayong pigilan na bumalik sa aking bayan. Sabi, do not hold them back. Bring my son from afar and my daughters from the ends of the earth. Sila ang aking bayan, sabi ng Yahweh. Na aking nilalang upang the reason is para bigyan ako ng karangalan. Diba? Ginagawa ng Panginoon mga bagay na to na para mabigyan ng parangalan ating Panginoon. The chosen people. Chosen nation redeemed and restored na ating Panginoon. So, pinili ng Diyos ang Israel dahil mahal sila ni Yahweh para maging saksi at maging lingkod upang makilala at manalig sa Panginoon. Kaya kung tayo din nag-iisa ng anak ng Panginoon, kung tayo ay pinili din ng Panginoon, this is a purpose para makilala natin ang ginagawa ng ating Panginoon. Na wala ibang sasambahin na Diyos maliban kay Yahweh. Before me, there was no God formed. Walang ibang sisibol na Panginoon, and there will be none other me, sabi ng Panginoon, ni Yahweh. Pero ano naman yung mga shortcoming ng Israel sa kabila ng sinabi ni Yahweh sa kanila, di ba? Ang shortcoming ng Israel. Sabi ni Yahweh, pero ikaw Israel, sabi nilimot mo ko. Lumimot ka sa akin. Ayaw mo na akong sambahin. Sabi, hindi ka na nagdadala ng mga handog, hindi ka na nag-aalay, hindi mo na ako pinaparangalan. Hindi mo na ako inaalalayan ng mabangong insenso. Sabi, sa halip, gumagawa ka pa ng maraming kasalanan. Di po ba? Ramdam po ba tayo ng bigat sa sinasabi ng Panginoon? Sa halip, gumagawa ka ng mga maraming kasalanan. You have wearied me in your iniquities. Pinapahirapan natin ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Sa kanyang kasamaan. Sabi nga, lapastangan mo ang aking santuario. Mga ninuno mo at mga pinuno mo. And because of their, sabi nga, rebellion of God, God will bring disgrace. Diba? Meron pong kakatapat ang ating paglapastangan sa ating Panginoon. Kaya naginawa ni Yahweh sa Israel. God will bring them disgrace. So nilob ng Panginoon na mawasak ang Israel noong una, para malagay sa kahihiyan, talagang nilob ng Panginoon. So, possible ba na magagawa sa ating Panginoon yun kapag tayo nag-disgrace, pag tayo nilapastangan ng ating Panginoon? Of course, ang kanyang anak niya, ginagawa niya to. Diba? Hindi para ipahiyasin niya maibaba ka. Para tayo matuto. Diba? Ngunit ganun pa man, sabi ni Yahweh, ako pa rin si Yahweh, ako pa rin ang Panginoon nyo, na nagpapatawad sa inyong kasalanan. Hindi ko na alalahanin ng iyong mga kasalanan. Sabi nga, kung gaano kalayo ang timog sa silangan, ganun ko lilimutin ang iyong kasalanan. Diba? That's our God. Na napakabuti. Yan ang ating Panginoon. So itong passage na to, sabi nga sa written, sabi nga sa Hebrew, held in captivity of Babylon, itong Israel na to, years before coming of Jesus. They were physically captivity, and they were also spiritually captivity. Alipin sila. Pananampalataya physically. Diba? Alam po natin na story. And the sin, yung sin, at yung pagkakamali, yung old habit, guilt, shame, and wrongdoing, yun ang source. At the source of separation between God and man.
Mas mataas ang level ng pagkakasala on that time ng mga tao. And they were desperate. Siyempre, eto na nga wala nang pag-aasa ng mga Israel. Wala na sa isip nila. They were desperate to be set free. Yun ang akala ng isang tao na kapag nagkasala na, napakalalim na, ano bang pinakamalalim natin nagawang pagkakasala? But the Lord said, the way out, the way in, sabi niya, was coming. Meron tayong dapat gawin, meron tayong dapat labasan, meron tayong dapat pasukan. The way was coming. Sabi ng Panginoon sa datas na yan. So, isang mensahe ng pag-asa. Ang kapangyarihan ng Diyos na makapagbabago at mapagbibigay daan para manumbalik sa isang tao. Nakita ang kanyang mga anak ay nanghihina. There's a new hope. There's a new beginning from the Lord. Sabi, ano ba yung way out o isang way in na sinabi ng Panginoon? So, basa natin freedom. Sabi sa Isaiah 43 verse 18. Next. Yan, may freedom from the past. Sabi, do not call to mind the former things and further things of the past. Sabi nga, ano yung mga former things ng Israel on that time? Sabi, yung mga past experience, failures, kamalian nila, disobedience, old covenant. Sabi, mga broken covenants ng mga Israelita. Sabi, huwag niyong balikan yung mga bagay na yan. Focus on the future. Kumbaga, sabi ng Panginoon, next chapter on your life. A prophetic call. Spiritual progress ang tinutukoy ng ating Panginoon. Hinihikayat ng Panginoon, mga Israelites, to stop dwelling on the history. Masama man o mabuti, to embrace a dynamic future. Ito ang hinahanda ko. Meron akong bago na bibigay sa inyo, nakatuon sa pagtubo sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panibagong covenant. And the coming Messiah. Ayan ang story of Israel. Di po ba? Remember, ang pinatutungkol dito bisa sa Christian. Mga Christian po ng Israel. So, stop living in the past. May kilala ba pa tayong ganun sa ating mga buhay, sa ating mga nakaraan, na mas in love ka dun sa nakaraan kaysa sa bago mo? Di ba? Kahit may bago ka na, pero doon ka pa rin nakapokus doon sa nakaraan natin, iniisip nila, di ba? Tama or mali ba yung ganon? Meron din tama, meron mali. Mamaya, depende. Sa real life yun, real life. Diba? Para sa akin, sa akin lang wala sanang mali sa nakaraan, o walang masama sa nakaraan. We should but be aware, para maging aware lang naman. At ito purpose, para aware. Yung awareness natin or past. Sabi nga, but we should not live or stuck in the past. Diba? Example, kasi reality naman talaga, hindi mo naman makakalimutan talaga eh. Kaya sabi nga sa Tagalog, ibaon mo sa limot, ilibing mo na sa limot. Diba? Pag sinabi nga ilibing mo na, kasi sa limot. Pero sa reality, hindi mo naman talaga makakalimutan. Kasi, kung hindi ka aware dun sa nakaraan, para sa hindi mo ma-appreciate yung kasalukuyan. Di ba? Kung baga naiko-compare mo lang na nakaraan mo, itong magiging kasalukuyan, buti pa noon. Di ba? Merong positive and negative. Sabi nga, kung hindi ka aware sa nakaraan, you're not be grateful for what God already did in your life. Di ba? This is a positive na inaalala natin. This is yung grace ng ating Panginoon. But this time, sabi nga, yung mga failures natin. Pero kapag ikaw ay namuhay sa nakaraan, ikaw ay nag-dwell at the past, you made a mistake. Doon tayo nakakatalo. Diba? Kapag nag-dwell ka na ron, sa iyong mga kamalian, we failed. Doon tayo nagkakamali. So you don't have to dwell it. Kung mananatili ka doon, you will define by it. Doon ka ikukumpara, doon pa rin yung isip ni kapatid. Doon pa rin sa dati, hindi pa makabumbuon. Di ba? Lahat naman tayo dumaranas ng disappointment, rejection, frustration. Kasi yung mga past experience natin, pwede magdulot nga ng positive or negative na influence sa ating buhay. Di ba? Alam ba natin
na yung minsan yung nakaraan natin, it will affect sa ating sa ating confidence. Ako may naalala ako, it's me, personal. Kung nakatandaan nyo, noon talagang bago-bago pala ako nagpe-preach. Mga nabibilang pa lang sa kamay. So okay na, pag okay na. Palitan na ako. Nung last na sa pipindutin ko, conclusion na, pagpindot ko, title pa lang. So noon, pa kasi pinipindot. So conclusion na binabasa ko, tapos na yung pre. Okay, conclusion. Pagpindot ko, title pa lang, hindi ko pala nasabi yung title. Di ba? So ng confidence, kung iisipin ko. Di ba? Yung Malakay, that's it. Pero hindi yung naging binagsak ng aking spiritual. Kaya sinabi kong positive, it is words of God naman. Ang sinasabi ko, hindi naman yung makamundo. Di po ba? Kasi yung hiya ako nun. Very shameful talaga. But, for God, kung inisip ko yung kahiyaan, nagpatalo ako sa ganung mga bagay, hindi ako nagpatuloy. Hindi na ako makikita dito. Di po ba? Kaya challenge yung mga susunod na preacher natin, mga deacons natin na sumisibo. Huwag kayong matakot. Kasama natin ang Lord. Di ba mga kapatid? Mga abuser natin dyan. Hindi kayo nag-iisa. Magkakamali tayo. Paano ba natin may tatama kung di natin uumpisahan? Di ba? Iniyak kay Lord yun. Kaya encourage. Yan, huwag tayo matakot. Kasama natin Diyos. Sabi yun, dati with us. Yun ang nakakapito sa ating confidence. Yung mga past natin ng mga yan. But it's nagiging testimony na natin. Testimony ko na. Diba? So yung negative naman, minsan, it will affect, sabi nga, ang nakaraan natin, it will affect the way we talk. It's negative. Minsan intindihin na lang natin mga kinakausap natin. Yung bang kapag kinumusta mo lang, ano naman ang sasabihin mo? Di ba? Kinumusta mo lang yun, ha? Ang ganda-ganda ng usapan nyo, tapos, di ba? Parang nakaka-negative. So, next pass na, siyempre, ito, matatanda si ate ka. Kukumustahin ko na naman to, baka ganito naman na-reply na, di ba? Negative. The way we talk. Kaya minsan, unabahan na lang natin sila, baka may pinagdaraan ng mabigat naman. Kaya, tayo pa rin ang mag-a-adjust, di ba? Kinukumusta mo lang, tapos nagalit na. Ikilala pa kayo ganun. Ang lumingot eh. Tapos siguro, binubulong siya pa. So, kung dati silang musga, kaya baka mamaya may pinagdaraan ng mabigat, pasubok si trauma. Yan si ate. So, God wants, sabi nga, God wants to heal and hold you. Kaya sinabi kanina, hindi lang basta niligtas ka, hawakan ka ng ating Lord. Gagamutin ka, aalagaan. God wants you to heal and hold you. Sometimes, sabi nga, those past experience, especially negative experience, that we face sa mga pinagdaraan natin sa ngayon, nagsisilbing baggage kasi natin, di ba? Sa magiging negative or positive. Nagsisilbing baggage natin, akala natin nakaalis ka na. Akala mo, iniwan mo na. Yung pala, dala-dala pa rin natin. Yung mga experience na yan. Kaya magandang paalala ng ating Panginoon, do not to call your mind. Akala natin, naiwan mo na, yung pala, dala-dala pa. May naalala ba kaya na may pinangako kayo sa isang tao o kay Lord na minsan natay sa isip natin, ay hindi ako magiging katulad ni ganito. Hindi mangyayari sa akin yung mga bagay na yun. Hindi ako magiging kagaya na. But you end up doing the same things. Namamalayan mo pala, yun na pala ginagawa natin. Diba? Kaya akala natin na iniwan ko ng mga bagay na to. Kasi bakit? Because maybe meron nangyari sa inyo at the past na we would rather to escape than to face. Mas pinili mo pang takasan kaysa yung settle ang mga bagay na to. Yung old habit, guilt, shame, burden, sin, or emotion na hindi na process. Anger, hanggang sa ngayon may anger pa tayo sa past natin. Na galit natin na walang actual forgiveness. Dala-dala pa rin natin yan. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon na huwag mo lang isipin.
Huwag mo nang alalahanin mga former things. Wala tagang reconciliation. Pwede mong, wala pala kami reconciliation ni ganito. So, pwede mong balikan para maging reconciled sa lahat ng bawat isa. So, ingat po tayo dyan. Yan lang yung dapat sinesettle. Di ba? Mga past. Ang mga process pain, yung mga unresolved yesterday, hindi natin na settle yung mga bagay na yan. Na nangyayari, sabi nga, sa harapan. Hanggang ngayon na nakaka-apekto pa rin sa atin. That's the past. Diba? Huwag tayong maging bilanggo ng ating nakaraan. Kaya duel. Lesson lang yan. Gawin natin lesson ang ating mga past. Not a life sentence naman yan. Di ba? Face, harapin natin. Yung mga hard times. Hayaan natin yung past natin na mag-instruct sa atin. Na hindi yung past natin yung maalipin sa atin. Dahil hindi tayo makakausad sa ating next chapter ng ating buhay. Di ba? Alam naman natin sabi ng mundo, sige, balikan mo yung mga nakaraan mo. Mas masaya dyan, may inuman dyan, may pera dyan. Di ba? Yun naman nasabi ng mundo eh. Gusto dadayahin ng ating isipan. Di ba? Alam naman natin ang source ng deceit. It is Satan itself. Alam naman natin ang hari niya, ng mga papandarayan ng mga yan. Pero sabi ng Lord, no, hindi. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, there's a new creation. The old has come, the new has gone. Diba? Natawa tayo, samantalang yun naman minsan iisip natin. Diba? Hindi naman yung bago yung pumapasok sa atin di ba? Sometimes, the old has come. Diba? Yung pa rin ng old natin na iniisip natin. Hindi yung the old has gone. Diba? Napaganda sabihin, pero bakit natin natutwist? Kasi nga, nadadaya tayo ng ating past. Mas okay pala rito eh. Diba? Sa mga bago-bago mga Kristiyano pa lang, nung kailan pa ako nagsimba, doon pa lang ako dumaranas sa mga kahirapan na doon pa lang namatay mga relatives ko. Diba? Mga lumang na yan eh. Hindi pa tayo naka-get over sa mga ganun. Kung kailan talagang Kristiyano, doon pa lang ako bumagsak. Pero, in the same thing, ganun pa rin ang iniisip natin. Aminin natin sa hindi. Lalo na kung nag-iisa tayo, yung napaka-emotion natin. Di po ba? Babalikan pa rin natin yung mga bagay na yan. Lahat tayo. Kumarin tayo dyan. Sabi na, learn from it. Get stronger and move on to the next chapter of our life. Sabi nga, hindi mo nga may kasabihan sa ayaw kayo start the next chapter on your life if you keep rereading the last one. Lagi mong binabasa yung nakaraang chapter natin. Hindi ka start sa next chapter natin. Isa pa, sabi nga, the best view come after the hardest climb. Ano yung sabihin nun? Makikita mo yung magandang tanawin kapag nasa tuktok ka na ng bundok. Kapag naakyat mo na. Diba pag andun ka na sa tuktok, kita mo yung magandang tanawin. Ayan. Kaya hindi mo makikita ng magandang tanawin kung patuloy tayo nasa baba. Hindi mo rin makikita yung rainbow pag lagi ka nakayuko. Diba? At sabi sa isang, kung nasa barko ka man, hindi mo makokontrol yung hangin, pero makokontrol mo yung sail, yung layag, para pumunta ka dun sa direction ng iyong buhay. Diba? Sabi niya, the past was meant, hindi yung yung past mo, hindi yung nagmuhubog sa atin. Hindi yung nagdi-define sa atin. Once na nalaman natin yung lesson ng yung past, sabi nga dapat, magkakaroon ka din ng wisdom dapat, ganun. Sabi nga, yun ang totoong healing ng ating Panginoon. Ginagamot na tayo sa ating past. Huwag tayo mag-duel. Okay. So because something new was going to happen, sabi ng Panginoon. Iwanan nyo na yan, patayaan nyo na yan, huwag na kayong mag-focus dyan dahil meron akong bago na dadalhin sa inyo.
There is a way into next chapter of our life, sabi. The way in was coming. Sabi tayo sa Isaiah 43:19, Behold, I will do something new. Now, it will spring up. Nangyayari na. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Sabi, Lord, I will do something new. Napakaganda na sinabi ng Panginoon. First, napaka-fresh, something never, na hindi pa din na nadi-discover. Kung sa ngayon di pa na nadi-discover, nalalaman natin, sabi nga, we all want something new. Right? Di ba? Lahat naman tayo gusto natin ng bago. Bagong gadget, bagong bahay, bagong sasakyan, bagong relasyon, bagong workplace, bagong business. Wala pong masama dyan. Wala tayong bago. Pero naisip ba natin, ito ba yung hinahanap natin? Ito ba yung hinahangad natin? How about bagong buhay? Sabi nga. Transformation in our life. Naisip ba rin natin yan? Gusto na talaga magbago, mag-changes. Di ba? Huling-huli na lang to. Transformation ng ating buhay. Ito ang sabi ng Panginoon, di ba? Na tayo nagpaplano sa buhay, walang masama sa pagpaplano. Lalo na kapag ito nga, bagong taon na naman eh. Kailangan bago ganito ko. Walang masama sa pagpaplano, sabi. Hindi sinabi na sa Bible na bawal magplano. Hindi masama, hindi against sa Diyos sa plano, sabi. Pero against sa Diyos sa ating pride. Kapag napaplano ka namang pride, yun ang kinaparin ng ating Panginoon. Di ba? Hindi sinabi ng Diyos na wag ka magplano. No. Sabi, ang gusto ng Diyos, isama natin siya sa plano natin. Kailangan natin ng Diyos sa ating plano, sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, baguhin nyo na yung mga tema ng plano nyo sa buhay, yung motivation ng plano nyo. Sabi, hindi naman sinabi na huwag kang mag-business, huwag ka nang yumaman. Kasi ito yung bago ko. Sabi na, kahit yumaman ka kasi, kahit na-achieve na natin ang ating lahat, ikaw nakabit mo na lahat. Pero, kapag hindi mo kasama ang Diyos, it is nothing. Kapatid, maraming mayaman. Hindi natin sila judge, maraming mayaman na walang Diyos sa buhay. So sabi nga, ang pinakamahirap na tao, which is hindi yung walang yaman sa buhay, walang financial, kundi ang pinakamahirap na tao ay yung walang Diyos nakasama sa ating buhay. Amen po ba? Kasi kahit sabi nga, amin natin sa hindi, let's be honest, sometimes yung buhay natin, parang isang disyerto. Diba? Tuyong-tuyo, walang tubig. Yung pang iniisip mo pala, nakikita mo pa lang yung, ito pang disyerto, walang katao-tao. Parang ayaw mo ng lakaran, di ba? O disyerto na naman to. Kung nakakita na ka lang talagang disyerto, kung nakapunta na kayo, ganun. Minsan ang buhay natin. Di ba? Parang ayaw mo ng lakaran, but with God, sabi nga, there's something new was going to happen. Sabi ni Lord, tingnan mo. Lord, tingnan mo. Oy, gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo ba nakikita yung mga bagay na to? Salukin nyo ngayon katabi nyo kung hindi niya nakikita o nakikita yung ginagawa natin Panginoon. Di mo ba nakikita, kapatid? Eto na. Sabi, gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Sabi nga, pagkakaroon ng ilog sa lugar na to. Di ba napakaganda? Yung disyerto ng buhay mo, na ipinapahawak na pala. Alam ko naman, nakikita naman natin right? Pero gusto ng Panginoon na, minsan man na ma-recognize nyo, anak, yung mga ginagawa ko na to. Alam mo man nakikita nyo pero, lakaran mo ba? Iniinuman mo ba? Ito mga ginagawa ko na to. Kung gusto ma-recognize, I'm doing new things. Sabi niya, stop dwelling on the past. Kasi next chapter ng buhay mo, hindi kagaya ng nakaraan mo. Babaguhin ko yan. Kung ano ang failure mo, kung ano man mga disappointment mo, kung ano man ang mga frustration natin sa iyong buhay, eto na, it's a new thing, bago na to. Hindi kagaya ng nakarang buhay mo, sabi ka. Kasi kung kailan nakakaramdam ka ng obstacle sa ating buhay, alam ng Diyos yan, nakikita yan. Doon niya ipapakita yung power ng ating Panginoon. Hindi kung saan na marangya ang buhay mo. Siyempre, papapayagan ka niya, marangya ang buhay na ito. Hayaan ko nga kung anong gagawin nito. Kung makikilala pa ako rito, kung makakalingon pa to. Kung dadaanan ko pa yung dadaanan pa niya mga
daan na ginagawa ko. Di ba? Doon tayo, hinuhuli ng Panginoon, doon tayo kinukorenta ng Panginoon, yung wilderness na ating buhay. Gagawa siya ng daan at ilog para magpatuloy sa ating journey. Sa nilalatag natin Panginoon. When God says is doing new thing, expect us. Na-release mo ang yesterday na ating mga nakaraan, di ba? Binibigyan tayo ng pagkakataon. Ito na yung pagkakataon mo to new things. Pero, but why? Hindi ba ma-release yung release pa ang ating past, nakaraan? Sabi nga, tiwala tayo sa ating plan ng ating Panginoon. Ang tanong, sabi, dadaanan mo ba? Anak, ang gagawin kong ito. Dinadaanan ba natin? Ang dami. Ang daming ginagawa ng Panginoon para sa ating buhay. Di ba? Naghahangad nga tayo ng something new in our life, sa ating buhay. Sabi, we want something changes in our life, but sabi, yung changes, something. Yung changes ng ating something, sometimes, sabi nga, they start to showing up. Alam mo yung pagpapakita ng ikaw willing. Kumbaga sa, di ba, yung pang may gusto ka lang kunin, di ba? Gagano ka, tatayo ka na kasi gusto mong kunin eh. Ipakita mo na gusto mo. Di ba? Ganun na nga ba papakita ng changes sa ating buhay. Nag-i-start by showing up. Pinapakita yan. Gusto mo itama ang buhay mo? Show up. Hindi man nakita mga kapatid, pakita mo sa sarili mo mismo. Na gusto mong itama ang buhay mo. Sabi nga, may kukunin ka, tumayo ka. Doon ang pagpapakita in spiritual, ipakita mo rin. Yung changes, gusto mong changes ng ating buhay. Because one of the greatest things ability that you might have is yung ability to showing up, mga kapatid. Kaya sabihin mong pilay ka, sa isip pala ng Panginoon, alam mo na gusto mong magbago ang buhay mo, kahit pilay ka. Sabi mo hindi ka makalakad, ipakita mo. Your faith sa ating submission and obedience. Diba? Yung pumunta ka lang is already a blessing. How much more kung mag-stay ka pa? Kapag nag-stay ka, marami ka mawi-witness. Isa kasi pagpunta mo, they step back. Nasa yung next chapter mo. Next chapter ng buhay natin. Kung abante atras na ating buhay. New past. Wala. Hindi tayo magiging hindi natin dadaanan yung next chapter ng ating buhay. Maalala natin na kahit ilang taon tayo na nananalangin. Sabi nga, hindi pa natin na geget yung hindi pa nasasagot yung prayer request ng ating buhay. Matagal na panalangin to, di ba? Pero it doesn't mean, sabi ng Lord ulit, this doesn't mean na hindi nag-work ang ating panalangin. Prayer natin. Okay naman yung obedience ko. Nandyan naman yung submission natin. Okay naman. Pasado naman. Okay naman yung spiritual discipline natin. And yet, hindi ka pa rin nakakakita ng kasagutan sa prayer natin. We believe naman na in prayer can move mountain, right? Prayer can change anything. It can change everything, yes. Pero kaya mo bang manalangin? Kung gaano katagal, kaya mo bang manalangin? Kaya mo bang patuloy manalangin sa Panginoon kahit hindi pa nakukuha ang sawa sa ating panalangin? Baka tayo sumusuko na, di ba? Will you still show up in church? Kahit 3 years na lang hindi nagpe-pray, yung pinagpe-pray mo, hindi na sasagot ang prayer request mo. Di ba? Lalakaran mo ba yung ginawa kong daan, anak? Iinuman mo ba yung ginawa kong tubig kapag hindi ko sinasagot ang panalangin mo? That's the question. Di ba? Kasi mayroong power. Mayroong power sa pagpapakita. There's a power to show up. Magkusa. Hindi lang simple panalangin, di ba? Simple panalangin, Lord, bigyan mo kami makakainin. Hindi nakaupo ka lang.
Asa yung show off mo? Diba? Kasi napaka-spiritual thing, napaka-spiritual things sa mga Kristiyano, unang-unang panalangin. Diba? Walang Kristiyano na hindi marunong manalangin, mga kapatid. Sabi, ba't nung first time ako, hindi marunong manalangin? There's a Holy Spirit, tuturuan ka, kapatid. Tuturuan ka ng Holy Spirit manalangin. Keep praying. Keep on submission. Keep on obedience. Keep on attending to asking opportunity. Magbuksan mo, Lord. Open mo mga bagay na to. I-ask. Sabi nga Israelite, sabi nga, wala na ba? Hinayaan na ba tayo ng Panginoon? Hindi naman tayo di ba? Ano ang akala nila? Pero si Yahweh, gumagawa na ng daan. Di ba nakikita? Sabi nga. Di ba? Sabi, Lord, kung hindi pa bukas yung mga opportunity ko sa mga yun, ask God. Ask natin sa ating Panginoon. Keep on asking God, praying pa rin. Sabi nga, baka naman ibang opportunity kasi ang ipinag-pray natin. Diba? Keep on believing. That the best is better yet to come, sabi. Expecting yung freedom ng ating Panginoon. Diba? Yung freedom na tayo makalaya, yung freedom na yung addiction natin will pass. Praying, hindi lang basta yung puro pagkabig. Lord, nalalangin ako, nakalimutan ko ng mga bagay na to. Diba? Yung mga addiction ko, will come to pass. Yung mga frustration ko, will come to pass. Diba? Keep on reminding, alalahanin pa rin natin na God will never forsake us and will never forleave us. Especially when you're still alone. Kapag mag-isa tayo, marami tayong kalaban. Sabi, di ba yung idle mind is the worship of the evil yan. Pag naging idle lang paisip natin, papasukin ng kalaban. So, huwag tayo maging idle. Kahit mas kailangan natin manalangin kapag mag-isa lang tayo, di ba? O iba inisip natin kapag tayo nag-iisa. Sa Christian, laging nagiging encouragement natin na kapag nag-iisa tayo, huwag tayong makalimutan na tumawag sa ating Panginoon. Mas kailangan natin yung Panginoon kapag nag-iisa tayo. So there's something sa power, the sovereignty of God, na kaya nang gawin ng possible to imposible, that He will make a way. Sabi nga, kahit nung walang daan, kahit alam mo di natin na parang walang daan, gagawin ng Diyos na magkaroon ng daan sa ating buhay. At nakikita natin sa ginagawa natin. Sabi nga. Kasi nakikita natin sa ngayon, di ba gumagawa ng bridge, walang ilog eh. Di ba? Oh. Sa ngayon, gumagawa ng bridge, walang ilog. Para saan yung ginawa niya? Samantalang ang Diyos gumawa ng daan na sa gitna ng ilog. Di ba? Hindi, hinati niya yung dagat. Di ba? Gawa ng daan din doon. Di ba? Tapos gumawa ka pa ng daan sa disyerto. Magkaiba nga ginagawa ng Panginoon sa ginagawa ng tao. Di ba? Sabi ka, pagkahirap talaga ng gano'n, no? Gagawa ka ng sulay na walang ilog. O sige, paggawa tayo ng ilog. Meron na gano'n eh. Pero naging joke lang niya. Paggawa ko ng tulay. Meron naman tayong ilog eh. Paggawa tayo ng ilog. Ganun, di ba? Pero yung totoo nun, iba yung may behind na talagang So, hindi politics to Sabi nga. So, yeah. Make a way, sabi nga, the Lord make a way, there's seems to be no way. Gagawa ng daan ng Lord. Na parang hindi, mga imposible, gagawin niyang possible. Di po ba? Because Jesus is the river in the desert. Because Jesus is the living water, the spring. Sabi nga, bumubukal sa ating buhay, Panginoon. Yung willing up na magkaroon ng eternal life. Is kailangan ng mga taong ito. Yung living water na ito. Sabi nga, di ba? Kaya napakainam. No? Yung bago something new. Kumbaga, ito matagal ng verse to. Hindi naman something new kumbaga sa Panginoon eh. Magiging something new lang sa atin kung ngayon pa lang tayo makakaunawa. Maunawaan. Ngayon lang natin i-embrace yung mga pangako ng ating Panginoon na to. At naisip din natin, nakarelate din tayo minsan. Oo nga naman.
Naandyan na yung mga kabutihan ng Panginoon. Nandyan na lagi akong ginigising kahit di ako nalangin ng gabi. Kahit di ako nagdasal ng gabi, ginigising ko ng Lord. Every morning. Di ba nga? Great is thy faithfulness ng ating Panginoon. Tuwing umaga. Di ba? Hindi ka ba sa kumbaga sa araw? Ako nakakonsensya ako na daw nalalangin tapos ginising ako ng Lord kinaumagahan. Lord, sorry. Nakalimutan ko. Buti ginising mo. Napakagandang buhay. Ibang masama yung pakiramdam mo, akala mo di ka na magigising. Tapos, ginising ka ng Lord. Yung ibang Huwebes pa lang hindi ka na atin ng Friday, pero ginising ka ng Lord. It's a grace. Di ba? Pero how much more kung dumalo ka pa? Special grace. Amen? Amen. So sa ngayon, sabi nga, today you can be made by your Lord Jesus Christ. Di mo na kailangan maghintay pang baguhin ka ng Panginoon. Sabi nga, you to try to cleanse. Di mo kayang linisin. Di mo na kailangan linisin natin yung sarili. Sabi nga, your transformation can begin today and begin within Jesus. Kung naunawaan mo natin, yung bagong buhay natin, bibigyan natin Panginoon. God is inviting us to come Him in the next chapter in our life, to offer our life ng ating Panginoon. Ito na, lakaran mo na anak. Inuman mo na ang aking ginagawa. Yakapin mo na, gaya na ginawa sa Israel. Ganun pa man ang makasalanan. It is, we have all sins, sabi nga, lahat naman tayo nagkasala. At kung maniniwala tayo, magtitiwala tayo sa something new na ginagawa ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng next chapter ng ating buhay. Diba? So, what's the ponder natin? Nasabi natin kanina sa Corinthians 5:17, therefore, is anyone is in Christ, he is a new creature, and all things pass away. Behold, new things have come. Sabi nga, kung binigyan ka ng pagkakataon, when God gives us a new beginning, don't repeat the old mistakes. It's God's grace, offer us a new path, a new mindset, a new opportunity in our next chapter in our life. When God gives you a beginning, it's because He sees potential in your life. So the past try to over. Kung bibigyan ka kung nakikita ng Panginoon at binibigyan ka ng new beginning, kasi alam niya na kaya mong pagtagumpayan yung past natin. Kaya ino-offer sa atin ang mga bagay na to.